Okay, kumusta po ang lahat sa ating mga subscriber, sa ating mga suki ho dyan na laging nanonood, sa ating mga kababayan na mga kapwa ko OFW. Edgar Mejorada ulit, taga Bohol, Pilar Bohol. Ha? Isa kong OFW sa bansang Spain. Mayroon kasi nagtatanong na saan daw ako sa Bohol. Kaya isinama ko dito sa aking intro. At ito na nga, ako isang OFW na sabi ko nga, lagi kong sasabihin to na isang ordinaryong OFW. Ibig sabihin ng ordinaryo, hindi ho tayo professional na OFW. Ordinaryo tayong trabahante ho dito, kasambahay ba? Munay ang trabaho dire. Shout out po sa ating mga bagong subscriber. Maraming salamat sa iyong suporta sa mga kapwa ko Bulanon, mga Pilipino na mga OFW nga. Maraming salamat sa inyong suporta kung saan man panig kayo sa ating mundo ngayon na nagkanya-kanya ho tayo ng bansa na napuntahan, kanya-kanyang bansa tayo kung saan ho tayo dumidiskarte. At kanya-kanya din ho tayong nakikiramdam sa bansa natin ngayon na sobrang krisis. Hindi lang naman ang Pilipinas ang krisis. Pero nakikita ko ang Pilipinas hirap survive sa krisis pag itong presidente na to ngayon na sobrang mahina, weak leader, ika nga, hay nako, bulak nga leader ba, nga presidente na injong presidente na sa Pilipinas. Kami po diri sa Espanya, nakaramdam din ng pagmahal ng krudo, halos 2 euro ang bawat presyo ng diesel. Yan ang klaro ha. Adlaw-adlaw, mura pa sa Pilipinas ba? Tapos, ang sweldo di tumataas. Pero okay lang. At least, gapang pa rin tayo dito sa kahirapan. Hindi naman kagaya rin dito sa Spain ang sitwasyon na kagaya sa Pilipinas ba na puro politika, impeachment dito, impeachment doon, crisis na sinasabayan pa ng walang solusyon dito sa gobyerno ngayon sa mga opisyal natin. Ito ang aking ang aking opinion, ang aking obserbasyon sa nakaraang 2 araw, no? Mula noon sa pagkatapos ng birthday ni Tatay Digong, balik tayo dito sa ating nagiging tampulan sa aking YouTube channel, ito si Pambari 4 Gobernadora diyan sa Cebu. Na nagtaka lang ako nung time na yon na birthday ni Tatay Digong at sinabayan ho ng mga iba-iba pang okasyon sa Davao. 2 okasyon sa Davao Araw ng Davao at saka birthday ni Tatay Digong. Tapos sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, buong mundo nag-celebrate ho ng birthday si Tatay Digong sa kanyang 81 na birthday. Dito sa Spain, kasi di rin ako naka-attend kasi countryside kasi kami. Ibig sabihin ba, nasa bundok kami, layo nasa Madrid, ang layo din. Ang layo, kailangan pa magbiyahe namin, mag-aeroplano or mag-train or mag-bus or whatever na makarating kami ng Madrid pero hindi kami nakapunta doon. Pero okay lang yon, at least dito sa aking social media, bumati naman ako kay Tatay Digong. At ito si Pambari 4, bumati ng birthday sa kanyang social media, may video siya. Ito ipapalabas ko sa inyo, ito. Hello, Central Luzon. Thank you for having me here. I just want to greet Tatay Digong a happy birthday. Tay, please be strong. Wishing you good health and we hope to see you soon. Bye. Ito yun gawa natin ng reaction, itong video niya ni Pambari 4 na bumati siya ng birthday kay Tatay Digong. At sa kanyang pagbati sa birthday ni Tatay Digong, bakit nasa Central Luzon si Pambari 4? Na ang Cebu nag-celebrate ng birthday ni Tatay Digong. Hindi lang nakikita ko mismo doon sa Cebu City, Mandawi City, saan pa yun, Toledo City. Ang dami, halos buong probinsya ng Cebu nag-celebrate ng birthday si Tatay Digong. Pero si Pambari 4 lumayas sa Cebu, pumunta sa Central Luzon. Yan ang sabi niya, di ba? Nasa Central Luzon daw siya. Di ko alam kung saan sa Central Luzon. Ba't doon siya wala ba siyang commitment doon sa birthday mismo sa Cebu City, sa Davao? Wala ba siyang plano na pupunta ng Davao? Ang dami ko nakikita pumunta sa Davao. Ang mga tao doon?
Di ba nabanggit ko to sa isa kong vlog na pumunta doon sila ni Attorney Respicio, Attorney Ruina Guanzon. Hindi naman daw yun inimbita ha ni VP Sara yung mga yun na nandoon. O nakikita ko nga doon, ito sila ni Attorney Vic Rodriguez. O, si Attorney Topacio. Ayun, may mga eksina pa si Topacio doon at saka si Attorney Guanzon. Meron silang muntik pa sila doon na magtatalo pero doon sa stage mismo. Talaga nga naman, no? Mainit ngayon ang itong suporta kay VP Sara. Taga-Luzon, ang daming taga-Luzon na pumunta ng Davao. Pero si Pambari 4, taga Cebu, pumunta ng Luzon sa Central Luzon. Yun ang sabi niya. Hello, Central Luzon. Thank you for having me here. Bakit? Umiiwas ba siya sa Cebu? Umiiwas ba siya sa Davao? Kung ikaw ay isang diehard supporter ng DDS o kay dating Pangulong Duterte o Tatay Digong, bakit ka pumunta pa ng Central Luzon, doon ka? Na wala man kung nakikita na mayroong anong mayroon doon. Di ko alam kung mayroon siyang mga seminar doon or mga ano-anong mga anik-anik ang pinupuntahan niya sa Central Luzon. Di niya sinabi kung saan sa Central Luzon. Ang laki naman kasi na Central Luzon eh. Saan ba siya sa banda doon sa Central Luzon? Pampanga ba? Bulacan ba? O saan bang probinsya? Di ko maano doon kung saan talaga siya banda doon. Kasi yung background niya, di ba? Parang kotse eh. Sa sasakyan siya eh. At ang tanong ko nga dito, umiiwas ba si Pambari 4 sa Cebu na nagkanya-kanya ang bawat syudad doon na pag-celebrate sa kay Tatay Digong na birthday? Ito na ba talaga yung nakikita ko? Obserbasyon ko lang to ha. Hindi ko nag-ano dito na sa iba. Hindi ko kumuha ng opinion sa iba. Opinion ko lang din to. Ito na ba talaga yung medyo formal na lumalayo na siya sa kay Tatay Digong na partido na PDP Laban? Tama ba yung sinabi nung nakaraang araw doon sa vlogger na yun na tinanggal siya sa PDP Laban? Eksakto bang term yun talaga? At hanggang ngayon hindi siya nagsalita dito tungkol dito sa mga kanya-kanyang mga opinion dito sa social media na galit sa kanya. Sabi ko galit sa kanya, tingnan niyo ho ninyo yung mga naggawa ng video patungkol ho kay Pambari 4. Lahat yan doon. Sinusugod sa galit si Pambari 4. Tinatawag nga ng balingbing, tinatawag siya ng dublikara, tinawag siya na namugsay o kaliwat kanan ang pagbugsay. Naiana ba? So, ito ba yung rason nga ngano nga ning iwas siya sa Cebu ug Davao? Kasi para sa ako alam ba, obserbasyon ko lang o ano ko lang na halimbawa panalitan ako nahimo kong gobernadora o gobernador sa Cebu na gikan sa mga Duterte o kaya sa mga tao na supporter ng mga DDS, mo'y nagluklok sa ako, mo'y nagsuk-suk sa Cebu. Bisan pag-asa ko, halimbawa sa Bohol, mahimo kong gobernador, mayor. Moto kong Davao, oy. Magpakita ko dito sa suporta ko nga, uy, ito ako. Why imbitasyon dito? Di ako din mo suporta kagaya man sinabi ni Bibi Sara. Ang daming pumunta doon sila ni Kung Liviste. Si Miao Miao lang daw ang naimbitahan yata doon eh, ang pagkasabi. Tama ba yung pagkarinig ko? Yan din ang naisip ko kanina, no? We welcome everyone to the celebration of Araw ng Davao. Pero pareho tayo ng iniisip, no? Kanina, hindi ko kasi yan sila maliban kay Congressman Kiko Barsaga na nakasama ko noon noong 2022 campaign. At yun lang yun, ang pagsasama at pag-uusap namin. Oh? So, ikaw pa kaya gobernador ka tapos alam ng karamihan diyan sa Cebu na nanalo ka kasi gawa sa mga Duterte supporter. At nakita ko nga to yung in-screenshot din na may tao nagpaalala sa kanya na hindi ka mananalo kung hindi sa mga DDS. O tama ba? O ilagay ko na sa screen. Yun ang sabi niya na hindi daw ito yung ang pagkasabi niya niyan
mga tao daw ang bumuto sa kanya. Yan yun, ni-screenshot ko lang din. Pakapala na talaga ng mukha ngayon, oh. Ito siya, hanggang ngayon, hindi nga ito naglabas ng kanyang opinion, kanyang mensahe dito, kung ano ba talaga ang kanyang, ano dito, kung natablan ba siya dito sa mga tao ngayon, na gibirabirahan siya, istorya, gibirabirahan siya. Di ba ito libak? Dito chismis. Hindi to, tawag dito, hindi to, gawa-gawa lang itong iba dyan, harap-harapan, kagaya ito sa, ako, hindi ako taga Cebu, pero, supporter ko ni mga Duterte. Makalagot ba, makapengot, nakakainis pag ganitong klaseng politician ba? Alam naman natin na sino ang ginawa ng puhunan mo lang talaga ang mga Duterte. Hindi lang si Pambari 4 ito ang tinutukoy ko, marami dyan na kumukuha lang puhunan kay VP Sara, kay Pangulong Duterte, pagka panalo na, wala na. Gayahin nyo to si Bato de la Rosa, si Robin Padilla, si Bongo. Yan ang gayahin ninyo. Kasi yan ang mga totoong supporter ni Pangulong Duterte na hindi talaga kumupas, hindi naglubad. Sa Bohol, sa mga ay kadaghan diha sa Bohol na nang lubad. Tabi na ng congressman diha sa third district. Ay nako, isapod na sa nag-impeach ni VP Sara sa 2nd district. Ambot lang kaha. Ug kinsay suportoan ni VP Sara karong sunod eleksyon kay ang sinuportaan ni VP Sara sa 3rd district na napildi man si Macdo ba to? Napildi ni Jollibee. Migya lang ha. Bitaw. Dito natin ipapagtanto na si Pambari 4 nakita ko nga yon. So bakit sabi ko, ang tanong ko lang, kung bakit nandyan sa Central Luzon? Umiwas ba siya sa Cebu? Na ang nakikita ko doon na mga vlogger na doon si John Abinis. Nakita ko eh. Nag-greet pa siya sa Tatay Digong na birthday si John Abinis. Itong isang vlogger. Mayroon pang isa, basta yung mga vlogger na yan, kasamahan ni Sir John Abinis. Sir John Abinis. Yan si Sir Philip Morales. Nag-greet siya kay Tatay Digong. Tapos, kini si Pambari 4 nasa Central Luzon. Samantalang probinsya mo mayroon nag-organize dyan. Sino ba nag-organize ba? Nakikita naman natin kung sino nag-organize noon. Non-government, di ba? NGO ang nag-organize sa rally o pahitungod sa birthday ni Tatay Digong sa 81 birthday niya. Ang Davao, dato kayong event sa Davao. Araw ng Davao, tapos birthday ni Tatay Digong. Pinakalaking event yun at pinakamaraming tao doon. At maraming taga-Luzon ang nandoon. Mayroon ko pang nakitang artista doon, si Bayani Agbayani. Nandoon. Di ba? Ang dami pumunta doon na taga-Luzon. Tapos itong si Pambari 4, taga Cebu pumunta ng Luzon. Alam na this. Kasi si Bongbong Marcos taga Luzon. Tama ba? Ang opinion ko lang dito, ang obserbasyon ko lang dito. Galing siya sa Cebu, pumunta ng Luzon para doon siya mag-greet ni Tatay Digong. Wala nga siya nagsabi na yung mga partido ko sa PDP Laban nandoon nag-celebrate sa Cebu. Sino pinutuan niya? Si Bongbong Marcos? Sumugod siya ng Luzon? Como baluarte ni Bongbong Marcos, iniwanan niya ang Cebu como baluarte ni mga Duterte. Alam na. Kayo na nga mag-obserba. Tama ba yung mga obserbasyon ko? Nagkamali ba yung obserbasyon ko? Kayo nang bahala. Hindi ko nagawa-gawa ng istorya nito na obserbasyon lang ba? Maglabas tayo ng opinion kasi ang dami ko kasi nakikita na ang mga tao ngayon dapat talaga tayo hindi basta-basta magtiwala kasi ang dami na gumagamit sa mga Duterte para lang sa sarili ng kapakanan, sariling interest. Unang-una nga si Bongbong Marcos, ginamit lang si VP Sara. No, mga Marcos, ginamit lang din ang mga Duterte. Si Tatay Digong nagpalibing kay Bongbong Marcos. Nagpalibing sa tatay ni Bongbong Marcos para mailibing sa libingan ng mga bayani. Pero kamukat-mukat pa si Tatay Digong, pinalaya sa Pilipinas, pinakidnap.
nandito sa Europe, nandito sa Dahig, nandito sa Netherlands. Nasa ICC, nakakulong na wala pang kaso, na wala pang sentensya, pero nakakulong na ang matanda na nag-celebrate nga noong Marso 18 ng kanyang 81 birthday. Dito, nag-agwanta si Tatay Digong pag ning agi duha na ka isa ka winter magduha na ka summer dito. So, Ginoo ko. Mauning klase mga politika karon ang atong suportahan nga mura og kitang-kita na pagbalingbing. Kita na balimbing naman. Balimbing naman eh. Di naman tamo nga nga hindi na to bumalingbing dito sa Pambari 4. Hindi nga humingi siya ng dispensa eh. Pinahingi na nga yan ni Sir Philip Morales ng dispensa o pagsore sa mga tao para makita talaga kung sinseridad ba siya dito. Okay? Okay. Bago matapos po ang video nito, ulitin ko, Edgar Mejorada po. Susuportahan ko po si VP Sara sa kanyang kandidatura sa 2028. So mga kababayan, mga kapwa ko OFW, VP Sara po tayong lahat. Green ho tayo sa darating na 2028. Pasensya na kaitim ako ngayon. Wala yan. Pero dito sa loob ko, green ang aking isisigaw sa 2028. God bless!